yung mentor pala, it's not about your biological father lang, spiritual father, or yung somebody na, alam mo yun, naglulook out sa'yo. Madami yan. So, yun yung mga mentor or father in different, mga tatay natin, di ba, sa spiritual. Ayun lagi yung sinasabi na kapag alam ng mga tao sa paligid mo na pastor kid ka, usually alam nila, ay mabait yan, close sila. Pero hindi alam ng mga tao na kapaligid sa atin na kailangan din natin ng self-encounter dun sa nangyari sa'yo that time, dun sa word na yun. Ayun. Yun yung misinterpretation ng iba rin na Hello everyone! Welcome to another episode. So, alam ko merong sa inyo na nag-iintay kung ano ang episode natin ngayon. So, we have special guests again for today. So, since Father's Day, for sure ang ating pag-uusapan ay ating mga tatay. We have special guests from Pampanga, Sir J.M. Bisda. Wow! Oh, good evening. Makashare naman. Good evening po. So, alam ko na na-miss nyo ulit ang ating Lay Inspiration. Na-miss nyo before. Alam ko ang ating topic is kasama nyo ang inyong malagong asawa. Wow! Ngayon, let's talk about our tatay. Kamusta po relationship mo sa tatay mo? Okay. Nung time na buhay pa siya, naalala ko, hindi naman kami ganun ka-close. And hindi naman din ako ganun kalayo, I mean. Lalo na nung bago siya mamatay, kunin ni Lord, mas naging, siguro mas, nung time na yun, naalala ko, mas naging closer kami. So, maayos naman ang aming relationship. Kasi ang tatay ko pala is, lingkod din ng Lord. So, since bata ako, nakitaan ko siya nakita ko sa kanya yung time na naglilingkod siya sa Lord. Yun ang kinamulatan ko na kaya ako parang yung, alam mo, lumaki sa church. Kasi both parents ko is talaga nagsiserve din sa Lord. Yan. During that time, balik ulit tayo sa elementary days or high school days. Meron po ba kayong bonding together ng tatay mo like basketball or chess or anything na? Okay. Ang tatay ko kasi is nabanggit ko nga, actually he's a pastor. So, alam mo naman ng isang pastor, yung life niya, may most of the yung ibang time niya nasa ministry, may time din siya sa family, pero alam mo yan, yung hindi siya solid. So naalala ko, parang nakamulatan ko talaga na kapag nagkakasama kami nasa ministry, nung bata pa ako, yung alam mo yung naglalaro ka sa church, tapos alam mo na yung tatay mo pastor, so nagpipreach siya, yung ganyan. Pero ito, ma-share ko lang, ang tatay ko kasi, nung time na lumalaki ako, he is very strict sa mga kapatid ko. Ako, kaya hindi siya ganun ka-strict kasi nakikita ko na sa mga kapatid ko . So kapag, alam mo yon, medyo may edad na rin ang mga kapatid ko . So, may mga naalala ko, may mga instances na talagang nagbe-break talaga sila ng mga rules ng, alam mo yun. So kapag may mga instances na gano'n nang nangyayari sa loob ng bahay, eto nung time na nakikitaan ko siya as a pastor, sa totoo lang, ako bilang anak niya, parang nakikita ko na parang merong personality ang tatay ko na iba sa loob ng bahay, iba sa kapag nandyan ng church.
Since nga nang nakita ko sa mga kapatid ko yung pagdidisiplina ng tatay ko, so simula nun hindi na ako gumawa ng ikakagalit. So alam mo ba, yung lumalaki ka na prim and proper, alam mo yon, yung wala talaga silang masabi sa akin. Pero ang negative effect niya sa akin is iba yung image niya. So parang nagkaroon ng distance. Ano po ba usually na nagiging like fault? Bakit kailangan dumating sa point na papaluin kayo? May naalala? Sa akin, yun nga, sa akin wala eh. Kasi nga, may takot na eh. So, yung kapatid ko, kasi lalo na yung kapatid ko nung time na nagdadalaga na siya, nililigawan na siya. And syempre, di ba kapag teenager ka, may mga kaibigan ka, tropa na nagyayaya lumabas. Yun, hindi kami pwede lumabas. Bilang bunso, malapit ako sa kanila. Gusto din nila ako, yung inahalikan, ganyan. And kapag during church service, gusto nila magkakatabi kami. Yun, lahat. Actually, yung mga time na ganun, yung parang feeling ko hindi ka makagalaw. Parang walang freedom. Yun ang na-create sa akin na sa bahay, walang freedom. Kaya lahat may rules. Kahit nga sa church na, alam mo yun, di ba kapag nasa church ka, nandun yung mga church members, yung parang pwede kang pumili ng upuan, hindi. Kung saan sila, nandun ka lang. And yun nga, hanggang nakalipat sila ng Pasig. Actually, nagkaroon ako ng somehow freedom. Kasi dapat sumama din naman ako sa kanila eh. Nung lumipat kami ng Pasig, dapat sasama ako. Pero ang ganda kasi ng nang simula ako sa school. Yung time na may na-instill na sa inyo po yung yung pinapalo kayo that time. Tapos yun nga, yung peace din na hinanap. Kasi na kayo, tama ba, college na? High school yun. High school pa. Yun. So parang alam na natin kung ano yung kahinatnan kapag nandun ulit kayo. Nung college naman ako, so ginalingan ko kasi nung high school eh. Nung college naman ako, syempre lahat ng mga classmate ko nagmamanila. Sikat yung mga, kailangan kapag nag-aral ka sa universities ng Manila. So no choice ako, mag-uwi ako ng Pasig niyan. So tumira ako ng few months lang sa kanila, sa Pasig. Nag-ask na naman ako, sabi ko dormitory ako sa U-Belt kasi ang hirap ng biyahe, sabi ko. Kailangan maagang umalis kasi yung mga Pakyapo, minsan yung kulang yung mga sasakyan. Yung pagod ka na. Pagod sa biyahe. Pagod sa biyahe. So talagang hiningi ko ulit na mag-dormitory. Pero sa totoo lang, ang reason din nun is ayokong magstay sa bahay. So nung time na yon na college na kayo, natuloy po na mag-dormitory kayo? Yes. So hanggang nakatapos ako. 4 years? 4 years yun. Nung college na, dumating na yung darating din pala sa buhay na alam mo yon, yung mapapabarkada ka. Yan. So, na-try ko na mapabarkada. Do nag-excel ka sa school, nag-aaral ka na maayos, pero nagkaroon na ako ng somehow yung freedom na lumabas. Kahit lumaki ka sa church, yung parang kaya meron doon, yung gumala, yun. Wala nang pipigil sa'yo eh. Walang kasi pipigil. Lahat pwede mo na siyang gawin kung Yes. ano yung gusto mong maging decision on that time. So, ito yung one time na very, parang nahiya na ako. Nag-visit yung mami ko, yung daddy ko sa apartment dito sa, Lacson Avenue. Kukumustahin ako. Pero hindi sila nagsabi na darating sila. Surprise! Alam mo yung kumakatok na sila doon sa apartment and sumilip muna kami sa bintana. Nakita ko sila.
And nung time na yon, wow, meron kaming session, nag-iinuman ng mga barkada. At buti, nandun ka kaysa wala. Andun ako sa bahay. So, alam mo yon, bago namin binuksan yung bahay, naglinis muna kami. Alam mo yun, tumagal din sila. And, anong tawag doon? Yung, kinocompose ko yung sarili ko na kunwari hindi ako nakainom. Pero actually, nakainom na. So, pagdating, So, yun naman. So, pero okay naman sila. Hindi nila pinaramdam sa akin na disappoint ko sila. Normal lang. Pumasyal lang sa bahay. Hanggang hinatid ko ulit ng sasakyan papunta sa Pasig. So, during nung mga moment na, yun nga, natuloy po yung dun sa, umiwalay ka ng for 4 years eh. Bakit kami nagkaroon ng reconciliation? Ito yung pwede ko ma-share. Nung college ako, may one time na merong isang church sa Pampanga na na-attenan ko. Na it's a youth din. Ang tawag nga namin dun is, tawag nila youth gig tuwing Sabado. So, uma-attend ako doon and nakita ko, Kristiyano na ako, di ba lumaki ako sa church, pero nakita ko sa kanila parang may iba. Parang ang mga kabataan doon is talagang very on fire sa Lord. Doon nanumbalik yung parang ano ba meron? Parang gusto ko rin. Kahit lumaki na ako sa church, pero hindi ko pa na-experience yung ganong level ng relationship sa Lord. So, nag-a-attend lang ako doon, youth gig. Ang sarap ng kasi mga youth din. And may yung youth pastor namin is apaka-cool niyang mag-preach. Ito na, yung one time, meron siyang preaching na hindi ko makakalimutan. Ang topic niya is about the father, about mentorship. Mentor. Yung mentor pala, it's not about your biological father lang, spiritual father, or yung somebody na, alam mo yun, naglulook out sa'yo. Madami yan. So, yun yung mga mentor or father in different, mga tatay natin, di ba, sa spiritual. So, ang topic niya is about honor your mother and your father. Sabi niya. And this command has a gift, di ba? You will live long life. Ang ganda ng topic na yon to the point na nagkaroon siya ng impact sa akin. Hindi ko na nakalimutan yung, alam naman natin yung word na yun, no? Yung honor your mother and your father. Pero that moment na pinreach ng pastor na yun, yung youth pastor na yun, sobrang antindi ng impact niya sa akin. Hindi ako naka-move on ng how many days. So ito siguro ang maganda ko na ma-share. Ang relationship ko sa father ko, lumayo ako. Malapit ako sa kanya physically pero lumalayo ako kasi nga yung mga na-experience ng mga kapatid ko sa kanya, nag-create sa akin ng wrong image, parang siya'y naging parang enemy sa akin. Pero hindi naman, andyan yung love niya eh. Pero sa akin, iba yung tingin ko sa kanya. So, yun nga, yung topic na yun, nagkaroon ng impact sa akin. One time, nung hindi na ako nag-overflow na sa akin yung word na yun. Na bumalik na ako ng Manila para Monday yun, mag-aaral na. From Pampanga, bumalik na ng Maynila para mag-aral. One night, tinawagan ko siya. Sabi ko, pwede ba tayo magkita? Bakit? Sabi niya, anong meron? Sabi niya. So, minip-up niya ako. Nagkita kami sa Jollibee Mendiola. Yung, alam mo yun, yung Jollibee doon, yung nasa sentro ng Mendiola, yung sentro ng daanan ng LRT. Na matagal na yung na yun eh. So, nagkita kami doon, second floor, nag-usap kami. Naghingi ako ng tawad sa kanya. And
naghingi ako ng tawad sa kanya and ano yun, yung parang very emotional yun. Anong tawag doon? Naghingi ako ng tawad sa kanya and siya din naghingi ng tawad. Nagkaroon actually ng reconciliation and hiningi ko sa kanya yung yung blessing. So naalala ko tuloy yung time ni Jacob, no? Kaya favorite ko actually yung story ni Jacob. One of my favorite character talaga si Jacob. And yun nga, hiningi ko, binless niya ako, pinag-pray niya ako. Tapos naghiwalay kami ng at peace, magaan na. Masaya. Parang alam mo yung sa tagal ng panahon, may nabunot ba na Ayun lagi yung sinasabi na kapag alam ng mga tao sa paligid mo na pastor kid ka, usually alam nila, ay mabait yan, close sila. Pero hindi alam ng mga tao nakapaligid sa atin na kailangan din natin ng self-encounter dun sa nangyari sa'yo that time, dun sa word na yun. Ayun. Yun yung misinterpretation ng iba rin na, hindi, hindi yan gagawa ng masama kasi pastor yung tatay niyan. Pero kapag na-encounter mo talaga yung tatay natin, yung na-encounter mo dun sa word, hindi mo naman gagawin yun kung hindi mo na-encounter yung word na pinreach that time eh. Amen. So, praise God dun kasi pwede naman ding magkaroon ka pa nun ng pride kasi hindi ko pa siya mapatawad eh. Pero dahil dun sa word na yun, nabuhay yung love nyo sa bawat isa ulit. Yes. And ayun nga, naalala ko lang, ang relationship pala namin ng parents ko actually is parang nagkaroon na din ako ng tampo sa kanila. Kasi ang tampo ko pala is hindi na sila kasi ako time to time hinahanap, mini-message. Alam mo bakit? Sa sobra kong, alam mo yung abiding ako lagi sa mga rules eh. Yun ang nag-create sa akin. Ayaw kong mapagalitan ako, magkamali. Ayaw ko talagang magkamali. So parang na-create din sa kanila yung confidence ba nila sa akin na kahit hindi ako i-check, alam nila na maayos ako. Kaya yung time na na-caught up ako ay nung pinuntahan nila ako yun sa maling sitwasyon pa. Yun yung talagang naging guilty talaga ako. Ayun nga, after nung meet up namin nun, so okay na yung relationship namin ng father ko. Umuwi ako ng Pampanga the next Saturday. Nung Saturday na yon, hindi ko na hinintay ng matagal na panahon eh. I mean, matagal na araw para tawagan yung tatay ko. Agad-agad tinawagan ko yung tatay ko hanggang nagkita kami. The next Saturday, mag-a-attend ulit ako dito sa church na to, sa Pampanga. Grabe, buhos ang iyakan. Alam mo bakit, sis? Hindi lang pala ako. Ang dami palang naka-experience ng mga reconciliation, forgiveness. Grabe, sabi ko. I thought, wala naman kasi sinabi ang pastor na gawin niyo to. Or pag uwi niyo, gawin niyo to. Walang nagsabi. I thought ako lang yung gumawa. Bumuhos pala yung lahat ng testimony. Kaya yun, the next Saturday, puro testimonies lahat ng mga narinig ko. Sabi ko, grabe. Kala ko ako lang yung naka-experience. Nung time na yon na na-experience mo rin yung love ng Lord sa'yo, kamusta po ngayon yung relationship mo sa Lord? Amen. So, ayun. About sa Lord naman as our Father, our Lord and our Savior. Nagkaroon kasi dito sa church na to, ay dito nung youth pa ako, nagkaroon ng tinatawag namin na summer youth camp. So umattend ako niyan. And one of the session is about father's love. So ang topic about sa father, prodigal son? About hindi sa biological father and sa father in heaven. And alam mo yung it's a retreat eh. Somehow it's a retreat. Yung topic na yun, wala akong maramdaman talaga.
kahit nagkaroon na kami ng tatay ko. Mhm. Kasi siguro wala naman akong father na parang father figure ba na nag-exist sa akin. Meron akong biological father, 'di ba? Andiyan naman siya, hindi naman siya patay, pero wala akong naranasang ganun. So nung nagkaroon kami ng youth camp, doon ako parang nahirapan. Sabi ko, sabi ko, bakit dito sa topic na to, parang walang impact siya sa akin. So, doon na pinaalala sa akin ng Lord na yung relationship ko sa father ko, it's talagang kailangan ng kailangan nandun ng Lord may anong tawag doon? Yung Father mo dito. yung kailangan mag-glorify din ng Lord. Mhm. Yung relationship sa father, ganyan. So, iyan ang iniyak ko sa Lord din. Kasi hindi ko rin maramdaman kahit about doon sa pagiging father ng Lord, kasi meron akong dinidil sa akin, sa heart ko about sa tatay ko, father ko. Alam mo yung walang somebody to protect and trust. Parang feeling ko I am, kahit may tatay ako, may nanay ako, parang sa sobra kong kaya ko yung buhay ko, parang wala akong ma-rely. Alam mo yun, wala akong masandalan kasi natuto na ako tumayo sa ko. Yung pagiging ganun ko pala sa personality ko, nagre-reflect din kung paano yung relationship ko sa tatay natin sa taas. Yes. Wala din akong trust. Wala din akong reliance. Yung parang kung anong mangyari, kung anong gustuin mo. Actually nga, kapag may mga prayer tayo, hindi na ako nagpe-pray to us. Kasi ganun which is, it's not good pala, no? Ibig sabihin, hindi ka na nag-expect sa tatay mo. Kung hindi ka nang hihingi sa tatay mo, may identity crisis pala yun. Ibig sabihin, you don't know na kung ano yung mga rights mo sa tatay mo. Kasi hindi ka nang hihingi. Ganun ako. Hindi rin ako nanghihingi. Sign of pride din pala yun. Kumbaga parang come what may na. Yes, Hindi ka na nag-expect ng something. I don't want to expect na sa tatay ko at saka sa kanya. So, ganun na rin yung naging relationship ko sa tatay ko, parang ganun na rin ang ko sa Lord nung time na yun. So, talaga yun yung dealing ko sa Lord nung time na nag-youth camp. Ganyan. Since nakapag-youth camp kayo, so somehow, pinapa-experience sa'yo talaga yung unfailing love na iba from the Lord sa Father natin on earth. And then after that, may mga na-experiences pa po kayong since nasa church na rin kayo nun like, talagang build na kayo as a man. Ano pa yung naalala nyo talagang pina-feel or talagang pinadama sa'yo yung pagmamahal ng Lord? Meron bang point or may experiences po ba kayo na one service or anything na retreat na atinan nyo? Oo, ayun, nagpatuloy tayo sa Lord. And ayun na, until na nakapag-abroad na ako, nag-support na ako sa kanila. And one time, umuwi ako ng Pinas. So nasa Dubai na tayo, umuwi ako ng Pinas. Na-enjoy ko nung time na umuwi ako ng Pinas, yung puro ulan sa Pinas. So instead na lumalabas kami, hindi kami nagkaroon ng chance na labas. So magkakasama lang kami, nanay ko, tatay ko sa isang room. So na-enjoy ko sila. Itong tatay ko, pinauwi ko na kaya sila kasi from Pasig, uwi na lang kayo ng Pampanga. And I will support you sa ministry, sabi ko, kasi nga pastor siya. So may mga nag-open sila ng mga cell group doon. So nagpatuloy sila. Ito na. So, yung 1 month na uwi ko doon, nag-enjoy kami, nag-celebrate pa nga kami ng birthday niya. Na hindi ko pala alam, yung pala yung way ng Lord na last ko na lang siya makakasama. Nakasama ko siya ng buhay na 1 month before siya mamatay. Pagbalik ko ng Dubai, hindi na ako makauwi. Kasi papalit ako ng trabaho. Pag umuwi ako ng Pinas, hindi na ako makakabalik. So, pinayagan lang ako ng dati kong
na iniwanan ko company na magkaroon ng vacation. So pinasalamatan ko na lang ang Lord sa ganung pagkakataon, at least nakasama ko ang tatay ko nung time na buhay siya. And we have the best time. Kasi yun nga, talagang para akong bumalik ng bata. Alam mo yun, yung parang may nanay ka, may tatay ka. Yan. Yun yung sinasabi na kapag kilala mo na kung sino yung creator mo, yung family mo on earth, maayos din yung relationship mo with them eh. Ayun. Ako, I've been there din before, hindi okay yung relationship with the father eh. Kasi nga hindi ko alam kung sino yung totoong tatay talaga na before pa ang tatay natin on earth. Then that time yung nagkaroon talaga ng relationship with the Lord then, that time din kami nagkaroon ng closeness ng tatay ko dito before din siya mawala. Ayun. So since po ikaw ay alam namin na tatay na, ano po yung naging naging strict din po ba kayo or somehow may pagka-advantage din minsan sa mga magiging or naging anak nyo na eh? Kasi iba po talaga kapag merong kang naramdaman na pagmamahal from the father. Then yun din yung mai-instill din sa'yo. Kamusta ka po as a father na? Ayun. So, of course, yung relationship ko sa father ko dati, may may impact yan sa pagiging tatay ko ngayon. And ngayon, bilang tatay na ako, doon ko na-realize and pinaalala ng Lord sa akin yung mga bagay na na-experience ko tatay ko na kailangan kong pasalamatan pala. Grabe din ng Lord na, alam mo yun, yung time ng tatay ko kasi pag nagiging joker siya, ako yung hindi tumatawa eh. Kasi, di ba, may inis, may yamot na nararamdaman sa kanya. Tapos yung nasa paligid ko, puro tawanan sila. Ba't ganun? Sabi ko, napapasaya niya yung iba, pero ako, hindi ako napapasaya. So, doon ko na-realize, sabi ko, bakit ko kaya hindi inalaw sa sarili ko na i-enjoy yung tatay ko? Yung iba nga walang tatay na kinalakihan. So, pinili ko lang pala yun, hindi dahil kasalanan ng tatay ko, kundi ako yung choice ko yun. Kasi ngayon, bilang tatay na ako, naalala ko yung mga times na hindi ko in-enjoy sa kanya. And ngayon ko na lang din pinapasalamatan ng Lord na sa buhay ng tatay ko na naging pastor siya and marami siyang na-reach out na mga souls na nung time niya. Na ngayon ako naman alam mo yun, ginagamit din ng Lord to reach out and spread the gospel. Ngayon ko pinapasalamatan yung buhay niya na meron at merong impact yun sa buhay ko. Hindi ko lang siguro noon in-honor. Siguro ngayon nawala siya, ngayon ko pinapasalamatan. Yung mga lahat ng, alam mo yung kapaguran niya sa ministry din, ngayon ko na babalikan. So din since na reconciled and may forgiveness na nangyari, ngayon bilang tatay, may pagka-stricto din naman, nandyan naman yan eh. So kasi kasama yan eh. You have to discipline talaga, to do the disciplining. Pero siguro nagkaroon ng kaluwagan sa akin na hindi to the point na titignan ako ng anak ko na magiging parang kaaway niya or lagi naghahanap ng mali niya. Pag talagang kailangan lang na disiplinahin, disiplinahin ko. And ang tatay ko naman kasi is they're vocal about saying I love you. And ano sila, nanay at tatay ko, nag-I love you-an kami. So, yun, dala-dala ko yun hanggang ngayon. And ang tatay ko at ang nanay ko, nung up to the last breath ng tatay ko na hanggang nung namatay na siya, alam mo yung naging silang role model sa akin. Hindi sila, kahit ang dami nilang pinagdaanan, away, nag-stick sila together. So alam mo yun, ang dami pala na pwede kong pasalamatan, tignan, gayahin sa tatay ko na before parang kulang na lang gusto ko siyang mawala sa mundo. Puro pangit yung nakikita nyo dati. Puro pangit. Yun, blindness lang pala ng kaaway yun para hindi ko makitaan at maging grateful ako. Pero ngayon, habang pinag-uusapan natin and ngayon natatay ako, I'm so grateful.
Siguro yun yung siguro kung bibigyan tayo ng pagkakataon at makita natin yan magkaroon ng reunion, grand reunion sa langit. I believe na nasa langit ang tatay ko kasi kilala niya ang ating Lord Jesus Christ. And bago man siya namatay, talagang naglingkod din siya. Nagpatuloy, nagbigay ng mga encouragement sa amin, mga anak niya. Kung babalikan at nandyan si Daddy ngayon, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Grabe naman. Gusto ko paiyakin. Kanya. Yung mga hindi ko nasabi. Siguro, sorry nung mga time na hindi ako tumawa sa mga jokes mo. Kasi joker siya eh. Di ba yung mga pastor, tawa tayo kapag may mga binibitawan siya. Joker siya. Yun yung siguro. And hindi ako naging sa kanya. Hindi ako sumuporta sa kanya. So, yun. And siguro babalikan ko yung mga araw, birthdays, Father's Day na hindi ako nag-greet. Kasi ang nanay ko ang nag-greet sa akin para sa kanya. Ginagamit niya yung mga account or minsan send mo na lang sa tatay mo to. Yun siguro yung babalikan ko na i-greet ko siya. Yun. So, medyo yun. Alam mo yun, siguro hug mo. Yun. Kasi, ibang may tatay, no? Iba yung may... Ako nga, kapag nakikita ko yung anak ko, iba yung protective dad ako eh. Siguro ganun din siya, hindi ko lang nakita. Yeah. Ano po yung magiging, ano man yung gusto mong mabigay na encouragement ngayon kasi sa mga lalaki, no, minsan kapag sa tatay nila, may mga somehow, yun nga, yung pride. Mm-hmm. Kapag nagkakaroon ng misunderstanding sa relationship between father and son on earth. Ano po yung gusto mong mabigay sa kanila or bigyan ng encouragement or message? Kasi 'di ba, life is too short. Mm-hmm. We don't know talaga when. Yun nga, same sa tatay ko, wala na rin. So ano yung pwede mong mabigay sa mga not only with the son lang, sa mga anak pala? Sa akin kasi hindi naman siya nagmula lang sa akin. Siguro the reason why nagkaroon ng reconciliation sa amin, relationship ng tatay ko at ako, is nakakilala ko sa Lord. Yun ang pinaka reason kung bakit na ayos ang relasyon ko sa daddy ko. Nung nakakilala ko sa Lord, sinuko ko rin yung galit ko. May portion yun sa youth camp pa ang tinatawag nun, na talagang you have to forgive. And every time na forgiveness ang topic, ang dad ko yung laging kailangan ko isuko sa Lord. Nung time na sinuko ko na yung hatred ko, that's the time na talagang inayos na ng Lord. Siguro ang ma-advise ko sa mga tatay, nasa yung utos ng Lord, do not exasperate your children, sabi niya. Kasi kapag of course, if there is exasperation, talagang yan ng mga hatred or grudges or galit. Lalayo sa'yo ang mga anak mo. Pero sa mga anak naman, ang binigay na instruction ng Lord or command is honor your mother and your father. Dito ako dumating sa understanding na kung ikaw na bilang anak, ang command pala ng Lord sa'yo is honor your mother and your father. Do not, kumbaga, huwag mong puntahan yung side na trabaho naman ng parents na do not exasperate your children. Kasi
pwede mo kasing sabihin ibalik eh. Eh hindi naman ka honor eh. Bakit mo i-honor? Eh hindi naman ano eh. So magkakatinginan na kayo ng mga kakulangan, pagkakamali. Eh nung time na kinausap ko yung tatay ko nung nag-meet up kami, hindi kami nagkita para magsambitan ng mga pagkukulang, kundi andun ako to honor him and ask forgiveness. Doon sa part din niya, nag-ask din ng forgiveness. Alam mo yun, kung ano yung binigay sa yung instruction or command ng Lord, yun ang gawin mo. Regardless kung ano yung meron sa kabilang side. Kasi kapag pala nag-abide ka doon sa instruction ng Lord, may kasamang pagpapala. And ako yung unang nag-benefit kasi alam mo yun, nawala yung bigat, yung nadala-dalain ko. Natanggal yung tinik. Yes, and siguro somehow nagkaroon ng completeness sa puso ko kasi hindi naman ako magiging maayos sa pamilya ko ngayon, sa anak ko, kung hindi yun nagkaroon ng healing, yung part ng buhay kong yun. Siguro ang tanong na itatanong ko sa kanya, bakit hinayaan mo kaming lumayo sa'yo? Na hindi ka, nag-ano naman siya, nag-reach out siya, pero alam mo nang may malayo na ang loob namin, bakit hindi ka nagkaroon ng courage para lumapit? Or tanungin kami, ano ba yung problema? Bakit ganito yung... Ako kasi, kung malimbawa si Tawin, ganun na yung malayo na loob sa akin. I know, I should know kung bakit siya lumayo. Para, alam mo yun, ang sakit pala. Ngayon ko lang marirealize kung gagawin yun ni Tawin, yung ginawa ko, ang sakit nun. So, yun yung isa sa, pag nagkita kami, hingi akong forgiveness sa kanya. Yun yung sinasabing everything happens for a reason. Na kung hindi ka siguro or hindi siguro nag-distance si daddy or ikaw, pwedeng hindi mo muna din ma-experience yung pagmamahal ng Lord eh. So may moment na inalaw ng Lord, yung moment na yon kasi gusto ng Lord, yung love niya muna yung ma-instill sa'yo para ikaw yung magbigay ng pagmamahal din sa tatay mo on earth. Yeah. Then that time kayo nagkaroon ng reconciliation. So, yung nangyayari talaga sa atin, alam ng Lord yun eh. Alam niya rin kung saan yung perfect timing na magkakaroon kayo ng reconciliation that time. Pwedeng hindi mo na mag-yes tatay mo yun eh. Pwedeng may gagawin siya or meron na sa ministry. Pero di ba po, nag-meet kayo? So, that's the time din yung binigay ng Lord na anak kayo parehas ng Lord eh. Eto na, father and son, meet ulit. So, praise God talaga sa buhay mo, Tito JM. Alam ko po, ang dami-dami na talagang nangyari, pero still, the forgiveness is always forgiveness. Amen. So, thank you so much po. Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day po sa lahat ng father. Thank you so much, everyone. See you on the next episode. Bye-bye. So, kalokohan pa ako eh. Alam mo yung inuwi ko sila, dinaan ko sila do sa way na parang long way. Hinatid ko sila. Para ba masabi ko na sa susunod din na to pupunta kasi mahaba-haba ka rin. Long way ang long cut. pinaghandaan din talaga. Ginawa ko yun. Tapos natawa na lang ako nung nagkita ulit kami ng daddy ko. I mean, umuwi ako sa bahay sa Pasig. Natawa na lang ako kasi sinabi nila, nilayo-layo mo pa kami sa paglalakad mo. Kala mo na hindi ako batang Maynila. Sabi niya. Kasi alam ko. Ang pala ni daddy. Kasi ano sila eh. Siyempre laki mo. Ano pong nasabi mo dati? So natawa na lang ako. Kasi alam ko, ginawa ko talaga yun.